nung araw pa mga kapatid ay Doktor ka na. kasi konsulta yung apelido. Pero dahil sa ako'y konsulta mga kapatid, kukonsultahin ko po ang inyong mga puso mga kapatid. Amen. Ano pang tayong puso ngayon mga kapatid? Nung araw, ganyan din tayo, bibiro tayo ng mga klase natin, di ba? Alam niyo naman, pag elementary, high school, pag ang apelido mo, meron nga kaming kaklase, mga kapatid, Arinola ang apelido. Ganun naman talaga po, bilang mga Pilipino, ang mga apelido natin, ewan ko sa Bakiluwa, mga kapatid. Dito nga sa Greek, halos ang mga pangalan, pare-parehas, mga kapatid. Ang daming Dimitri, ang daming Stefano, mga kapatid. Oo, dami. Kaya kapalan tayo, hindi pare-parehas ang pangalan ng apelido, pati ang mukha, hindi magkakaparehas. Kasi kung magkakaparehas na, pag hinuli tayo ng pulis, wala. Si Ryan Consulta, lahat ng lalaki magkakamukha. Praise God, purihin ng Panginoon, mga kapatid. Isa na po natin palakpakan ng Diyos. Hallelujah! 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 Praise God! At kung mga kapatid, bilang isang paggalang sa ating salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Praise God. Yung pagpunta pa lang dito, mga kapatid, ano na to sakripisyo na natin. Bakit? Malamig ngayon, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Hindi po tayo magtatagal. Unang-una, papasalamat ako sa Panginoon, mga kapatid. Ako'y dinako ng Diyos dito sa Greece. Amen. Habang kumakanta po tayo, mga kapatid, naiiyak po sa likod. Kasi yung, wala tuloy yung pagkapit ko, mga kapatid. Naiiyak po. Kasi mga kapatid, yung presence po ng Lord, yung mapipil mo, mga kapatid. Hindi sa kanta, kumbaga yung kabutihan na ginawa niya sa buhay natin. Amen. Ako po ay isang nagpapasalamat lagi sa Panginoon, mga kapatid. Hindi ko ninais na mangyari po sa buhay ko ito na tatayo uli ako dito sa pulpito. Amen. Praise God, hallelujah. Ako'y magpupunas muna ng aking lupa. Praise God, hallelujah. Handa na po ba kayo, mga kapatid? Amen. Praise God. Kung kayo may mga dahilan sa buhay ano ba to? Kung kayo may mga dahilan, mga kapatid, ako walang dahilan para hindi gampanan ang binigay ng kaloob ng Panginoon sa akin. Amen. Ang ating puting pastor, Amen. si Pastor Kenneth, mga kapatid. Dahil ako po ay galing sa panggabi. Duty po ako ng gabi at nagagawa ko yung will ng Diyos, mga kapatid. Amen. Dibayin nyo, binabantayan ko ang isang museo, mga kapatid. Pati yung mga mumu doon. Hindi ako takot sa mumu, mga kapatid. Sila ang takot sa akin. Kung kayo magbabantay ng museo, lakas-lakasan yung loob nyo, mga kapatid. Kasi napakalawak. Tapos maraming lubulto. Yung yung hugis na mukha natin. Lagay po sila dyan. Kayo bumubuha, mga kapatid. Praise God. Kung kayo pa may Biblia o cellphone na may apps na Bible, mga kapatid, babasahin ko po ang Matthew 19:16 hanggang 22. At narito, lumapit sa kanya ang isa at nagsabi, Guro, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan? Verse 18, at sinabi niya, verse 17, at sinabi niya sa kanya, bakit mo itinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti. Dadapot, kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Verse 18, praise God. Sinabi niya sa kanya, alin-alin, sabi ng binata. At sinabi ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi sa di katotohanan. Verse 19, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Verse 20, sinabi sa kanya ng binata, ang lahat ng mga bagay na ito ay ginanap ko na. Ano pa ang kulang sa akin? Verse 21,
Sinabi niya sa kanya, Jesus, kung ibig mong maging sakdal, humayo ka, ipagbili mo ang tinatangkilik mo at ibigay mo sa mga dukha. At magkaroon ka ng kayamanan sa langit at pumaroon ka, sumunod ka sa akin. Verse 22, dadapot ng marinig ng binata ang ganitong pananalita ay yumaon siyang namanglaw sapagkat siya'y isang may maraming pag-aari. Praise God, purihin ng Diyos. Hindi ito sa kailangan salita na. Ay manalangin mga kapatid, dakilat pagkapangyarihan Diyos Ama sa langit, maraming salamat po Panginoon sa pagkabasa ng iyong salita Panginoon. Salamat sa mga ngaral sa oras na ito Panginoon. May I ask your anointing Panginoon. Gamitin mo ang kanyang labi Panginoon para ipabahagi ang iyong mensahe Panginoon at buksan mo ang puso ng bawat isa. Hallelujah. Na ang bawat salita po Panginoon ay maitanim sa kanilang mga puso at ito ay pagpapala sa bawat buhay Panginoon. Hallelujah. At aming sinasaway Panginoon ang hindi pagtanggap ng iyong salita at ang iyong pagkaunawa Panginoon. Paluwatin mo ang aming isip Panginoon. Hallelujah. Para ito'y pagpalain mo Panginoon. Hallelujah ng salita. Hallelujah. Ito ang aming salot dalangin sa pangalan mo Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Tayo po'y magsama yan, mga kapatid. Ngitihan nyo ang inyong mga katabi at kamayan nyo. Bawat isa. Huwag nyo sisibangutan, mga kapatid. Hindi na babalik yan. Wala kayo. Praise God. Ngitihan nyo po, mga kapatid. May nakita ko, hindi kumiti. Praise God. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Nakakaupo na kayo, mga kapatid. Sorry po, sorry po. Kalimutan ko kayong paupo. Kanina habang kumakanta tayo mga kapatid, sabi nga hindi basihan yung boses, magandahan, magaling yung mga kapatid. Binigyan tayo ng oportunidad ng Panginoon para tumayo rito kahit sintonado ang mga boses nyo, kahit di kayo sanay. Ano yan? Kalooban ng Diyos yan mga kapatid. Pinapagamit nyo ang inyong mga talento mga kapatid. Praise God mga kapatid. Papamagatan ko po ang temang ito mga kapatid. English Tagalog. Pinili, ngunit sinayang mga kapatid. Or tinawag, ngunit sinayang. Maganda po ba mga kapatid? Amen. Amen. Sa mga katabi nyo, pinili ka ba o tinawag ka ba? Pinili ka ba o tinawag ka ba? Praise God, hallelujah. Hindi po ako talaga preacher mga kapatid. Medyo bibo lang ako mga kapatid. Kaya siguro isa to sa talent ko. Sa 43 talents ko mga kapatid na ano ko, hindi naman kumpiyansa sa sarili, kumbaga, kaya kong tumayo ng hindi nahihiya. Kaya ko, hindi naman sa yabang mga kapatid. Ang puso ko kasi mga kapatid, iba. Iba to mga kapatid. Minsan na po tayong, kung nakapunta po kayo sa mga mall, mga kapatid, nakakakita kayo ng mga artista. Isa po tayo sa tinawag ng artista ng mga kapatid. Hindi nga mga kapatid, wala akong biro. Kung makikita nyo di ba, punong-puno po yan. Makikita nyo, di ba yung mall tour ng mga artista, pero hindi po ako artista rin. Isa po tayo sa tinawag ng araw ng artista para mag-guest perform sa harap. Pero nanonood lang din tayo mga kapatid. Dahil nga, bibo tayo mga kapatid, syempre, hindi tayo nahihiya. Pero tignan nyo mga kapatid, dahil sa bibo tayo, ilan ang kalaban ko ron, 4. Sasayaw ka lang mga kapatid. Hindi naman ako dancer, pero ako ang nanalo mga kapatid. Ano sabi ng artista, nag-girlfriend ka ba? That time na yun mga kapatid, ako'y binata. Kasama ko yung ang aking napangasawa mga kapatid. Sabi niya, pwede mo akong i-kiss dito. Sabi ko, hindi ho, kasi nandiyan ko yung girlfriend ko. Kung wala, sana ka. Praise God, hallelujah! Sa hindi pagtatagal mga kapatid, babalikan po natin ang ating binasa mga kapatid. Purihin ng Diyos. Praise God. Yun nga po ang ating tema ay pinili, ngunit sinayang mga kapatid. Tinawag, ngunit sinayang. Maraming Kristiyano na tinawag ng Panginoon pero sinayang. Di ba po mga kapatid? Maraming umatras mga kapatid, natakot. Kagaya po nito, kagaya ng isang binata mga kapatid na mayaman. doon pa lang mga kapatid, nung nagtanong siya sa Panginoon na kung paano makuha ang buhay na walang hanggan. At sinagot siya ng Diyos doon sa time na
na kinakausap niya ang Panginoong Jesus, mga kapatid. Pero that time na yun, sinabi ng Panginoon na kung paano gagawin yun, mga kapatid, ay ano yung ginawa ng binata, mga kapatid? Nanglumo siya, di ba, mga kapatid? Bakit siya nanglumo, mga kapatid? Kasi yung kanyang ari-arian, mga kapatid. Ikaw ba naman, ilang dekada mong pinagsikapan ng maging umasenso sa buhay para magtagumpay ka, pero sasabihan ka lang ng isang, sa kanya siguro, hindi niya alam na Diyos yun, pero ang punto kasi ng mga kapatid, kung nung araw, kung sasabihan ka ng isang tao na iwan mo asawa mo, sumunod ka sa akin. Di ba, meron pa sabi ng Panginoon, ialay mo sa akin ang anak mo. Di ba, mga kapatid, praise God, hallelujah. Sa kanya, kayamanan. Ipamigay mo sa mga dukha. Pero ano ginawa niya, mga kapatid, di ba? Namanglaw siya, umalis siya. Kasi nga, hindi niya kayang bitawan. Pero yung that time na yun, mga kapatid, pinili na siya ng Panginoon. Pero sinayang niya. Kasi mas inintindi niya, mas minahal niya yung kayamanan, mga kapatid. Di ba? Yun nga yung sinasabi, na pinili ka pero sinayang mo, mga kapatid. Para sa isang relasyon, tayo, pinili tayo ng ating mga butihing asawa. Di ba? Pinili tayo ni sister, pinili tayo ni brother, mga kapatid. Kasi mga kapatid, kung hindi ikaw ang sa dami na nag-apply sa buhay ni sister, sa akin, nag-apply sa akin yung asawa ko, mga kapatid. Kaya sinagot ko siya. Ganyan mga kapatid, di ba? Pagka-apply, di ba? Kung isipin nyo, nag-apply ka ng abroad, mga kapatid. Ilang kayo sa pipiliin, di ba? Kami, nung nag-apply kami, mga kapatid, 300. Nag-apply kami sa Taiwan, mga kapatid. Ilan ang kukunin? 45 na cute ang kinuha ko. Napili ko tayo. Praise God, hallelujah. Isa po tayo sa napili, mga kapatid. Pero dito, basihan po sa paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, yung pinili, pero sinayang. Meron din naman, mga kapatid, na tanggap ka na sa trabaho, pero ang arte mo pa, hindi mo pa ginarap. Di ba? Amen, mga kapatid? Palakpakan po natin ang Panginoon. Natutuyo mo yung labi ko. Praise God, hallelujah. Saglit lang po, mga kapatid. Mayroon pala maging preacher, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Uriin ang Diyos. Sabi nga ng Panginoon, mga kapatid, duduktong lang po natin yung sa Mateo 19:23, mga kapatid. Yes, mga kapatid. At sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, katotohanan sinasabi ko sa inyo, mahirap makapasok ang isang taong mayaman sa kaharian ng langit. Kagaya ng isang binatang ito, mga kapatid, dahil siyempre ang dami niyang ari-arian eh. Ikaw ba, sister, kaya mong pamigay kanino yung ari-arian mo sa dukha? Di ba? Yung sinabi pa lang ng Panginoon, mga kapatid, sa isang binata, mga kapatid, ibigay mo ang iyong ari-arian sa mga dukha. Mapalad tayo, mga kapatid. Hindi sinabi ng Panginoon na ibigay mo ang iyong ari-arian sa mga mayayaman. Ang pero naman yun, mayaman yun, dinagdagdagan lang sa yaman niya, mga kapatid. Sa mga dukha, di ba, mga kapatid? Kaya sabi ng Panginoon dito sa Matthew 23, mga kapatid, 19:23, wala tayo, mga kapatid, sorry. Sinabi ni Jesus sa kanya ng mga alagad, katotohanan sinasabi ko sa inyo, mahirap makapasok ang isang taong mayaman sa kaharian ng langit. Bakit, mga kapatid? Bakit ko po nasabi? Bakit po nasabi ng ating Panginoon ng mga kapatid? Unang-una sa pagkain, mga kapatid. Kung ikaw mayaman, mga kapatid, Hindi ka lang problema mo ba ang pagkain? Hindi, di ba? Pangalawa, sasakyan, mga kapatid. Kahit saan ka magpunta, di ba? Pero daig natin ng mayayaman, mga kapatid. Kahit wala tayong sasakyan, marami tayong driver. Sumakay ka ng taxi, may driver ka. Sumakay ka ng bus, may driver ka. Pero kapag LRT, yun ang daig lang natin ng mga kapatid. Diba po ba, mga kapatid? Hallelujah. Bahay, mga kapatid. Diba? Kung matimahin pa ng mayaman ng isang bahay, hindi, mga kapatid. Kasi mayaman ka eh. May nakita ka na bang mayaman na ng problema? Lord, sana magkabahay ako.
napakayaman mong tao, tapos puproblemahin mo ang bahay. Hindi, mga kapatid. Dito po yung sinasabi ng Panginoon, yung dukha. Bakit? Kaya po tayo mapalad, mga kapatid. Bakit? Balik na rin natin ngayon. Kung ang mayaman, hindi problema ang pagkain, sasakyan, bahay, kung ano man sa buhay, tayong mga dukha, problema. Bakit? Kaya tayo mapalad, mga kapatid. Kasi ang mayaman, nagpe-pray ko ba yan, mga kapatid? Hindi ko nila lahat, siguro meron naman. Nagpe-pray pa sila para may makain? Hindi, kasi may pera sila eh. Withdraw lang ng ATM niya, bibili niya sa atin, di ba mga kapatid? Punta ka lang sa isang lugar na gusto mo. May sasakyan ka na eh. Kaya tayo mga dukha, mga kapatid. Sino kaya pwedeng masabayan dito para makapunta sa gawain ng Panginoon? Di ba ganun po tayo? Meron lagi tayong prayer. Sa pagkain, mga kapatid, di ba minsan, sana Lord, magkaroon kami ng pagkain na masarap. Sino nakaranas dito ng toyo ang ulam, mga kapatid? Amen. Diba? Amen din ako dyan, mga kapatid. Adobo. Mantika na may toyo, mga kapatid. Amen. Asin, mga kapatid. Amen. With Praise sa God, palo. pagin ng Diyos, di ba? Kape with rice. Kape with rice. Hallelujah. Paano tayo, mga kapatid? Di ba? Yun ang sinasabi ng Panginoon na mahirap makapasok ang mayaman sa karya ng langit. Totoo naman, mga kapatid. Kasi sino mayaman dito? Pakituro nga po sa akin. Para pag-aralin niya yung anak ko, mga kapatid. Wala. May mayaman po ba rito? May ari ba rito ng isang hotel? Wala. Tayo, mayaman tayo sa Panginoon. Praise God, wala pa ako na. Hallelujah. Hallelujah. Pero hindi masamang maging mayaman, mga kapatid. Hindi ko sinabi na maging masamang mayaman. Pero kaya nagiging masama ang isang mayaman dahil nakakalimot sila sa Panginoon. Amen. Masters. Minsan nga, mga kapatid, isipin mo na lang, inapanood ko sa TV. Sabi ng isang artista, naglilihi, buntis, mga kapatid. Sabi niya, Han, bili mo naman ako ng ng pagkain na kinain natin sa Thailand. Sabi niya gano'n. Pero mo, napakayaman mo, bibili ka ng pagkain na galing pa sa Thailand. Ang hirap na maging mayaman din pala ng mga kapatid. Lalo na kung ikaw asawa ng babaeng mayaman. Naglihi ka, tapos bibili ka sa Thailand ka pa bibili, nasa Pilipinas ka. Grabe naman yung samantalang sa atin, pag ikaw ay dukha, mga kapatid. Dukha ka, mga kapatid, sabi mo, Brad Eddie, naglili ako, gusto kong manggang walang buto. Sabi ba, bahala ka sa buhay. Diba, kami lang, samantalang ang mayaman, pwede sana may utusan, mga kapatid. Praise God. Ito yung sinasabi sa Bible na yung pamagat natin na pinili pero sinayang, mga kapatid. Maraming sumayang, lalo na mayayaman, mga kapatid. Ang sarap nilang sabi nga ni Pastor, minsan, mag-Bible study tayo sa mga mayayaman, mga kapatid. Kasi nga, halos puro nasa mababang level o tamang asenso sa buhay, nakakaraos lang, halos yung umaatin sa gawain ng Panginoon. Kasi kung ikaw ay mayaman, mga kapatid, busy ka sa lahat. Hindi mo na naisip yung manalangin. Kasi may kapangyarihan ka ng pera. Hindi ka gaya ng mahirap, mga kapatid. Sabi nga natin, nagkulang tayo ng toyo, nagkulang tayo ng asin. Pero pag nakaharap natin ng pagkain na yan, mga kapatid, ano sinasabi natin? Lord, maraming salamat sa pagkain na to. Mga kapatid, di ba po ba? Amen. Sabi mo natin ang totoo, mga kapatid. Pero naisip natin, Lord, sana magkaroon kami ng ulam na isda. Magkaroon kami ulam na manok. Di ba, mga kapatid? Praise God, maraming salamat sa Panginoon. Hallelujah. Isa pa natin palakpakan na natin mga kapatid. Kaya po kayo, mga kapatid. Response lang po kayo, mga kapatid. Ganun pala pag preacher ka. No? Pag hindi pala nag-response ang mga kapatiran mo, para ka nagsasalita sa hangin. Kaya pala sinasabi ni Pastor. Praise God, hallelujah. Amen. Hindi man tayo preacher, mga kapatid, talaga na preacher, mga kapatid. Ito'y binibigay natin para sa Panginoon. Amen. Hindi po sa ikalulugod ko, mga kapatid. Itong salita ng Panginoon ay para sa atin lahat, mga kapatid. Amen. Praise God. Sabi ko sa Efeso 1:4, mga kapatid. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya, bago itatag ang sanglibutan. Pinili na tayo bago itatag ang sanlibutan, mga kapatid. Meron na pinili ang Panginoon sa atin. Siguro ako pinili dahil kalbo ba ako, mga kapatid. Pinili tayo sa ayon kung ano yung nais ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Hindi niya pinipili rito, mga kapatid, na sino kaya yung pinakamatalino rito sa mga to. Pinili niya rito, mga kapatid, yung alam niyang
Yung may Kaalaman. puso, yung mababa, mga kapatid. Yung may talagang alam niya sa sarili ng Panginoon na ito'y susunod, mga kapatid. Hallelujah! Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya, bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Praise God. Sabi nga rito mga kapatid sa peso, pinili niya tayo bago pa itatag ang sanlibutan. Ibig sabihin, may napili na ang Panginoon sa atin. Amen. Pero yung mo, Hindi pa tayo pinanganak. pinapanganak pa lang ng magulang mo, Napili ka na. million cells ba yun? O billion cells? Nag-aaway. Bago ka napili, bago makipaglaban, di ba? Bago ka isilang sa mundong ito, mga kapatid. Ikaw yung lumabas yung brother Eddie sa mundo, di ba? Para makilala ni sister Joan. Johan, di ba mga kapatid? Hallelujah! Napakasarap no, mga kapatid, na nakita mo yung dawan mo. Pero nakipaglaban ng ilang million cells o billion cells, mga kapatid. Praise God, hallelujah! Purihin ang Diyos, mga kapatid. Minsan pa natin palampakin ang Panginoon, mga kapatid. Sabi pa nga rito, mga kapatid, sa Luke 6:20, ito po yung sinasabi ng Panginoon na mapalad ang dukha. At tinignan niya ang kanyang mga mata sa kanyang mga alagad. At sinabi, mapalad kayo mga dukha, sapagkat inyo ang kaharian ng Diyos. Praise God! Hallelujah! Salamat Panginoon! Amen. Tayo naging dukha sa paningin ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, Jesus! Kasi mga kapatid, kung di natin nararanasan ng mga bagay na ito, mga kapatid, kagaya ng malamig, mga kapatid, di ba? Yung maligo ka nga lang, napakahirap mo. Kaya kapag naliligo ko, ulo muna, mga kapatid. Namaya ng katawan. Biro ko lang po yung mga kapatid. Hallelujah. Kasi po yung mga sister ko, kaya pala ganun ang amoy nila. Praise God, hallelujah. Mapalad tayo mga dukha, mga kapatid, kasi tayo yung nagtitiis sa lahat ng bagay, mga kapatid. Tatrabaho tayo sa upload, mga kapatid, kasi ang mga pamilya natin may pangangailangan. Sabi nga, mga kapatid, hindi masama magtrabaho tayo. Hindi masama unahin natin yung gampanan natin yung mga responsibilidad natin sa buhay. Ang masama, mga kapatid, ay kinakalimutan natin ang Diyos. Mas pinapriority natin yung ating trabaho. Minsan nga, kahit alam naman natin day off tayo, mas pumupunta pa tayo sa mas masaya ron. Di ba? Mas pinipili natin yung bagay na yun kaysa sa magsimba. Di ba? Totoo naman, kasi ako mga kapatid, naranasan kong nawala sa Panginoon. Naramdaman ko yung kahit na nag-i-enjoy ako sa sanglibutan, mga kapatid. May time na may mga day off ako sa Taiwan, mga kapatid. Ang mangyayari, mga kapatid, Rai, sama ka sa amin. Punta tayo ng disco. Sumasama po ako dyan. Dahil yung time na yan, mga kapatid, siyempre, hindi ko naman pinagmamalaki, mga kapatid. Nandun tayo sa, nawawala tayo sa Panginoon. Pero, ang isa kong masasabi ko sa inyo, mga kapatid, para tayong si Jonah. Si Jonah pinili pero maarte. Mga kapatid, bakit maarte si Jonah? Kasi dami niyang pakeme-keme. Tinatakasan niya po mga kapatid ng Panginoon. Ang tawag sa kanya ng Panginoon dahil pinili si Jonah. Ano ginawa niya? Sumakay sa isang barko, mga kapatid. Ewan ko kung Sultan Ferry pa o Roro. Esther, mga kapatid, di ba? Ngayon, mga kapatid, wala kang takas sa Panginoon, maniwala po kayo sa akin. Ako po ay na-inlove sa Panginoon way back 2001, mga kapatid. Isang taon ako na-inlove sa Panginoon. Alam niyo yung pakiramdam na na-inlove? Kausapin niyo yung mga asawa niyo. Sa mga walang asawa, mag-asawa ulit. Dahil kausapin niyo po yung mga girlfriend, shotaan niyo mga kapatid, asawa mo. Paano ka na-inlove sa akin? Ako na-inlove ako sa Panginoon, mga kapatid. Yung buong buhay ko, alam mo yung naglalakad ka sa kalsada, na kahit mag-aksidente ka, huwag naman sana. Yung para bang alam mo, ligtas ka, mga kapatid. Yun yung feeling na pag naramdaman mo yun, mga kapatid. Hallelujah, mga kapatid. Palakpakan po muna ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Kaya subukan yung may love sa Panginoon, mga kapatid.
hindi kayo magsisisi, mga kapatid. Nag-aaral ako ng college, nagtuturo po ako ng mga bata nung araw na yun, mga kapatid. Ginagastusan ko yun na wala ako akong sahod ng pastor. Sabi ko nga sa sarili ko, mga kapatid, ako, dumating yung panahon na mag-lobby ng Panginoon, gamitin talaga ako sa gawain ng Diyos. Hindi ako magpapabayad. Amen. Kung ano man ang makukuha sa mga offering, hindi ko kukunin, mga kapatid. Kasi iba ho ako. Sabihin ko sa inyo, mga kapatid, binigyan ako ng gift ng Panginoon ng healing, mga kapatid. Yung healing ng healing, healing, magaling, mga kapatid. Kagalingan. Sabihin nyo, hindi pala si Baba. Ano ba yung healing niya? Healing, mga kapatid. Hindi healing ng healing, healing po. Healing nagpapagaling. touch. Kasi meron po nagkakas sa akin na isang hap-hap, mga kapatid. Sabi niya, brother Ryan, sabi niya, meron kang talent, sabi niya gano'n, mukhang makakapagpagaling ka ng mga pilay, sabi niya gano'n. Eh, sa awa ng Diyos, yung inilot ko ng kamay, mga kapatid, sa kaliwa, napunta sa kanan. Yes, biro lang, mga kapatid. Hindi, totoo, mga kapatid. Nagkaroon po tayo ng talent, mga kapatid. Binigyan tayo ng kalooban ng Panginoon. Yes, yan, hallelujah. Biro ko lang po yun. Binigyan tayo ng talent ng Panginoon ng kagalingan, napunta sa kanan. Hindi naman po totoo. Napatawa ko lang po. Binigyan po tayo ng way back 2002. Talagang, malayong panahon na. May nakilala tayo kasi nagpapailod din tayo ng kamay. Yun, sabi niya, bigay ko sa deflex, mga kapatid. Words niya sa demonyo, mga kapatid. Minsan ko na sinabi yan sa mga kapatiran natin, mga kapatid. Sa kapihan. Babasahin mo siya ng Latin word, pero siyempre, that time na yun, meron pa tayong pusong Kristiyano. Mas mahal natin yung Panginoon kaysa kay Satanas, mga kapatid. Amen. Hindi natin sinunod yun, mga kapatid. Marami po tayong napagaling. Kaso baka may mga pumunta mga baldado dito. Hindi po yung mga pilay lang tayo. Bali-bali lang, pinaugat, mga ganun. Hindi po tayo nagpapabayan. Yan na po ang isang sekreto ko. Sabi nga nila, ba't di mo gamitin yung talento mo para kumita ka? Hindi, sabi ko, bigay ng Diyos to, ba't ito papagamit? Yun ang isang dahilan ko, mga kapatid. Konsulta. Kaya konsulta ko ang pinili ko. Yun po yung rason ko, mga kapatid, kasi yun yung puso ko. Sa Taiwan, mga kapatid, magtakin mo yung 50 katao, mga kapatid, hinutin mo. Pagkatapos mo ng trabaho, kung sinong nangangailangan. Pero bibigyan ka ng 120. Ang 120 ay 180 sa peso, mga kapatid. Pero hindi ko po kinukuha. Binibigyan nila akong pagkain, yung kinakain ko sa pagkain. Pero pera ayoko po magbabayad. Kasi sabi ko, pag bigay ng Panginoon, Huwag mong gamitin sa ano. gamitin ko sa magandang pamamaraan, hindi pagkakitaan, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Balik po tayo sa ating konteksto, mga kapatid. Na pinili, ngunit sinayang. Tinawag, ngunit siyempre sinayang pa rin, mga kapatid. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Sabi nga ng Panginoon sa Luke 12:15, kaya wag po tayo malulungkot kung tayo ang buhay natin ay minsan meron, minsan wala. Kasi mas pumukontak tayo sa Panginoon eh. Hindi kagaya ng mayayaman, bihira pong kumausap sa Panginoon niya. Ang laging kausap niya, Attorney, butas yung pera dyan. Hindi tayo ng ganito. Kaya mapalad tayo kasi, mga kapatid. Pag may problema tayo, sino ba yung sinasandalan natin? Panginoon, mga kapatid. Lagi tayo nagdadasal. Diba, mga kapatid? Sabi nga sa Luke 12:15, mga kapatid. At sinabi niya sa kanila, masid kayo at kayo'y mga ingat sa lahat ng kasakiman, sabi nga ng Panginoon. Sabagat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganahan ng mga bagay niyang tinatangkilik. Sabi nga, mga kapatid, hindi lang naman tayo nabubuhay sa mundo para lang sa mga kasaganahan. Mas masarap pa nga, mga kapatid, yung mayroong konting kurot kaysa puro sarap, mga kapatid. Kasi kung hindi mo mararamdaman yung ganong kurot, mga kapatid, sa ating Panginoon, wala, mga kapatid. Ngayon, yung mga bata rito, medyo itong gawain na to, medyo hindi nyo pinapansin siguro.
Kasi ako, naging bata rin naman ako. Wala namang lumabas ako sa mundo. Ganito na ganito. Naging bata tayo kasi mga kapatid, bakit? Nung time na bago tayo tawagin ng Panginoon, mga kapatid, pero ini-ignore lang natin siya. Nandun lang ako sa may sulok na simbahan, mga kapatid. Hinihintay ko lagi matapos ang gawain. Kasi mga kapatid, naboboring ako. Naboboring ako sa ganung gawain, mga kapatid. Kasi siyempre, 14 years old pa lang tayo. Pero that time na yan, mga kapatid, nandun tayo kay Pastor Orlipan. Isa po yan sa UPC pastor natin hanggang ngayon sa Pilipinas, mga kapatid. Isa po rin yan sa tinitignan natin, mga kapatid. Dahil ang pastor na yan, mga kapatid, lahat ng puntahan niya na nag-uumpisa sa wala, lumalago, mga kapatid. Amen. Ilang church ang pinuntahan niya, mga kapatid, na nag-umpisa sa maliit. Ganito lang naman yan. Bago maging lumalaki ng ganito, mga kapatid. Praise God. Dumating yung time, mga kapatid, na sabi ko, sa susunod na simbahan na pupuntahan namin, kasi palipat-lipat kami ng bahay, ganun uli ang gagawin ko, mga kapatid. Pero alam niyo, mga kapatid, ano yung kalooban ng Diyos? Sabi nga nila, tayo yung pinili, tayo yung tinawag, mga kapatid. Di ba yung nangyari? Dapat ganun ang mindset ko eh. Pagdating doon, ang gagawin ko, ganun lang ulit, hintay ko matapos, kasi kakain lang, mga kapatid. Pero nung time yan, nag-iba. Kaya huwag kayong makakasiguro sa Panginoon. Nakala nyo na ganyan lang ang ginagawa ng ibang sa atin, mga nakikinig. Kasi mababago yan. Huwag yung sasabihin na si brother pasaway, si sister pasaway, di ba? Amen. Kasi hindi mo hawak ang sitwasyon na ano mangyayari. Nakala mo ganun lang pero gagamitin pala. Amen. Nag-umpisa tayo sa ganung mindset, mga kapatid. Pag lumipat sa ibang church, Ganun. ganun lang ang gagawin ko. Pero mga kapatid, hindi. Nag-umpisa tayo sa kusa, yung tumutulong. Naghuhugas ng plato, sabi pa nga niyang table, pakitang tao pala. Sabi ko, hindi ah. Sabi na nanay ko, boy, masipag ang anak ko. Sabi ko, kasi Kristiyano na yun ha, mga kapatid, pero makakarinig ka pa ng ganun sa mga kapatiran natin, di ba? Ang pangit, mga kapatid. Praise God. Unti-unti, mga kapatid, kaya minsan, ang isa pong advice ko lang po sa inyo, mga kapatid, huwag po tayo titingin sa ating mga kapatiran. Amen. Kasi tao lang din yan. Ang pastor Amen. natin, tao lang yan. Nagkamali lang ang ating pastor, nag-iba yata boses ko. Praise God, teka lang po, mga kapatid. Sa tao tumingin. Malamig, sa nagsalita ka, mga kapatid, natutuyo ang labi. Pag nagkamali lang ang pastor natin, lumilipat sa ibang church. Di ba, mga kapatid? Amen. Eh, pinili yan ng Panginoon eh. Di ba, mga Amen. kapatid? Amen. Minsan kasi tayo, mga kapatid, tumitingin tayo sa mali na gagawin ng pastor. Amen. ng kapatiran natin. Amen. Hindi naman dapat gano'n ang ating pinunta rito. Pumunta tayo sa simbahan para puwiin ng Diyos. Amen. Di ba po ba, mga kapatid? Amen. Ganun yung plano ng Panginoon, mga kapatid, sa isang katulad ko, mga kapatid, na naghugas, nagwawalis po ako ng church ng araw. Wala ang utos ang pastor, mga kapatid. Pusa. Pusa ko lang po yun. Dumating yung time, ginawa tayong head usher. Nakakatulong ng head usher, mga kapatid. At tapos na, mga kapatid, nagsunod-sunod na, naging vice president po tayo ng church, hindi po ng Pilipinas, mga kapatid. Naging vice president tayo. Hanggang yun na yung sistema, mga kapatid. Kaya nga sabi ko kay Pastor Kenneth, ayoko tumayo sa pulpito, Pastor. Kasi hindi pa ako ganun kaano sa Panginoon. Pero hindi naman po tayo gumagawa ng napakasama. Parang hindi pa tayo ready. Sabi sa atin ng ating pastor, sabi mo lang yun. Ganyan din ang isip ko nung araw. Kasi yun yung binubuyo ng kaaway. Kasi pag the more na binubuyo ka, sino pa ba ang katuwang ng pastor natin dito, mga kapatid? Amen. 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 Kawawa ang ating pastor, di mo? Amen. Di mo? Nung nag-umpisa kayo, mga kapatid, Siya lahat. Siya lahat, mga kapatid. Pero dahil nandito na tayo, tulungan po natin ang ating pastor natin. Pinili po ng Panginoon yan, mga kapatid, pero hindi niya sinayang. Pero yung iba, sinasayang nila yung pagkakataon ng opportunity, mga kapatid. Di ba po, mga kapatid? Huwag po natin sayangin. Amen.
Kaya nga lagi sinasabi sa Matthew 6:33, hindi na hulingid sa ating alaman, yung seek ye first the kingdom of God, mga kapatid. Isa yun sa lagi nating ibabaon na talata sa buhay natin, mga kapatid. Amen. Tanong, mga kapatid, sa anong kaparaanan ba tayo pinili o tinawag ng Panginoon? Praise God. Bro Eddie, Bro Eddie, sa anong kaparaanan ka po ba tinawag ng Panginoon? Praise God. Sa panaginip po ba? Para masama kung mabuti. Praise God. Sa masama at mabuti, mga kapatid. Noong araw, mga kapatid, tinatawag ng Panginoon ng mga, pag nangungusap ang Panginoon, pag pinili ka o tinawag ka, di ba sa panaginip? Noong araw, di ba? Meron yung sino yung nakakulong, mga kapatid? Kinakausap siya ng Panginoon kasi gagamitin siya sa kanyang gawain. O meron silang siya yung lalaban sa digmaan, mga kapatid. Amen. Sa ano pa, mga kapatid? Nagpapadala ang Diyos ng anghel noong araw. Para kung ikaw ang napili, kakausapin ka ng anghel. Kasi may binibigay ang Diyos sa'yo sa anghel na instruction, mga kapatid. Tapos, kinakausap ng Panginoon ang mga napili. Di ba? Kung mababasa niyo ang Bible, mga kapatid, may kinakausap ang Diyos noong araw, noong panahon na yun, mga kapatid. Kasi kung magpapakita ang anghel ngayon, tapos nag-iisa ka sa kwarto, biglang lumiwanag, baka tumakbo ka, mga kapatid. Kasi hindi pwedeng mangyari yun. Iba yung panahon noon sa panahon ngayon, mga kapatid. Kung magpapakita ang Diyos, maniniwala ka ba? Eh sa daming imahe, yung makikita mo, na yung ba ang Diyos, di ba, mga kapatid? Matatakot ka, mga kapatid. May sumitsip niya lang sa'yo dyan, mag-isa ka lang. Sabihin mo na, may mumu. Yung pa kayang magpakita sa'yo ang hil, ng liwanag, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Amen. Eh yung ngayon, mga kapatid, sa anong kaparaanan ba tayo pinili o tinawag ng Diyos? Hallelujah. Sa sakit po ba, mga kapatid? Minsan. Hallelujah, di ba? Yes. Eh ganun, di ba? Yung Hallelujah. nagkasakit. Nung malakas siya, napakayabang niya. Di ba? Binabali wala na yung gawain sa church. Oh. Ano pa ginagawa niya? Kung nakakita kayo ng mga simbahan na binabato, mas matindi sa Pilipinas, mga kapatid. Magingay ka doon, malalagay ng mga paskil, mga kapatid. Oo. Mga ano to, may mga nakalagay na mga placard sa ng simbahan. Tapos binabato yung bubong. Bakit? Naiingayan sila. Sa church ni Pastor Romy, pupo ng mga hayop tinatapos sa loob ng church. Di ba? Grabe yun, di ba, mga kapatid? Kaya yung kalakasan mo ngayon, huwag mo nang hintayin na tawagin ka o piliin ka ng Diyos na may karamdaman ka. Ay kung hindi ka nakasurvive, Amen. sayang, di ba, mga kapatid? Kasi mga kapatid, sabi nga nila, maglilingkod lang ako, pagalingin lang ako ng Panginoon. Gagaya ng aking Joel, kapatid ng aking ina, mga kapatid. Sabi niya, namatay siya sa alak, mga kapatid. Nung araw, nung malakas siya, sinisiringan siya ng aking stepfather, mga kapatid. Ang sabi niya, malakas to, bayaw. Hindi ako tutumba ng alak. Dumating, mga kapatid, yung time na magkasakit siya. Wala na, mga kapatid. Huli na. Huli na, mga kapatid, talagang hindi siya nakasurvive. Kaya huwag kong tayo mananalangin, mga kapatid, minsan na Lord, pagalingin mo ako. Paano ka papagalingin? Hindi ka naman tumitigil mag-inom. Di ba, mga kapatid? Lord, pagalingin mo yung cholesterol ko, yung maraming mo, pagalingin mo. Kain ka naman ng kain ng sipon. Kain ka ng kain ng mantika. Di ba, mga kapatid? Ang ulam mo lagi, umaga, baboy. Baboy. Hindi kayo naggulay. Di ba? Kasi sabi mo, Lord, pagalingin mo. Business mo kayo, mga kapatid. Di ba, ba? Yun yung mga point na minsan, meron din tayo kaisipan na ilagay po natin sa prayer request. Pagalingin po ako kasi meron po akong diabetes. Sorry po sa meron Hindi ko po kayo pinapatahan. Makain ng sweet. Ano lang po ito. Control po tayo. Sabi nga nila, disiplina sa sarili. Yun naman nakikita natin, mga kapatid. Magkaroon tayo ng disiplina. Ano pa, mga kapatid? Ano yung mga kaparaanan para tayo tinawag ng Panginoon at pinili? Aksidente. Gusto nyo ba yun, mga kapatid?
Sagasaka ng aeroplano din sa kalsada. Grabe naman yun. Sagasaka, aeroplano. Aeroplano. Di ba meron tayong kapatiran dito, yung muntik na ano, di ba? Kahit pa paano. Maganda yung may pag-iingat ng Panginoon, pero huwag naman tayo tatawagin ng Diyos about sa ganyang aksidente. Meron din tayong kapatiran, mga kapatid, sa Pilipinas. Isa lang siya sa nabuhay, mga kapatid. Na TV, na news po to, Kanina. sa Pilipinas, mga kapatid. Isa lang siya sa nabuhay, siya po yung, nandito sa may driver, ito po siya, at ito yung isa. Tapos may mga pasero. Merong isang tao na lumapit sa kanila, sabi sa kanya, lahat kayo walang ulo. Sabi ng isang babae. Di alam kung baliw, hindi po naniwala. Siyempre, kahit ikaw naman, Kristiyano, ba't ka maniniwala? Di ba, mga kapatid? Review. Pero yun ang sinasabi ko, yung aksidente. Hindi ko sinasabi sa inyo, may magsabi sa inyo, maniwala kayo, mga kapatid. Pero kung kayo nasa Panginoon, mga kapatid, mas may guide po tayo ng Diyos. Amen. Pero yung nangyari po aksidente yung mga kapatid, dahil Kristiyano yung nasa gitna, mga kapatid, yung babae. Bago dumating, sumalpok sila sa isang bus, mga kapatid. Lahat ng pasahero patay, maliban yung isa na yung nakapatira natin buhay. Amen. Bago niya, mga kapatid, bago sumalpok yung sa may sasakyan ng truck, mga kapatid, ng bus, mga kapatid, ang sinigaw niya, hallelujah, purihin ng Diyos, mga kapatid. Driver, saka siya yung gitna, mga kapatid, siya lang ang buhay. Wag ho natin hintayin na tayo tawagin ng Panginoon na tayo piliin sa aksidente. Eh kung hindi ka na naman nakasumpay, di ba mga kapatid, okay sana kung paalam na aksidente sa'yo, tapos ka maglilingkod. Ano ba mga kapatid? Yung sharing of word of God. Yung in-invite ka lang. Di ba meron tayong mga Bible study, may mga iniimbita tayo mga kapatiran natin na nagsha-sharing lang. Pero doon ka tinawag, doon ka pinili ng Panginoon. Pero hindi mo sinayang mga kapatid. Saan ba mga kapatid? Sa simbahan. Dito po mga kapatid. Umating ka lang dito sa gawain ng Panginoon pero nakilala mo yung Diyos dito ngayon mga kapatid. Naramdaman mo. Yung umiiyak ka lang dito. Kung nandito lang nagkakanta ng ating mga kapatiran, mga kapatid, nadama mo yung presensya niya. Kaya huwag mong sayangin mga kapatid ang bagay na yun kung ikaw ay nakakaramdam sa Panginoon ng isa ka sa napili ng mga kapatid. Huwag mo natin sasayangin. Kung pag-aaralan po natin ng Bible, mga kapatid, maraming lingkod na pinili. Kung babasahin po natin ang Biblia, marami ring hindi Sumunod. pinili, marami ring hindi sumunod, marami ring sumunod mga kapatid. Praise God, purihin ang Diyos, palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Maraming hindi sumayang mga kapatid sa pagsunod. Sino-sino yun mga kapatid? 12 apostles mga 12 kapatid. apostles. Siguro kung may 13, kasama tayo ron. Praise God. 12 apostles mga kapatid, sila yung mga sumunod. Sino? Si Pedro, mga kapatid, yung nangingisda. Tama po ba ako? Ng isda. Nangingisda lang siya, pero lumapit ang Panginoon sa kanya. Sabi, sumunod ka sa akin. Di ba po? Sumunod siya. Meron ding hindi. Meron ding mga sumunod mga kapatid. Kung iisipin nyo mga kapatid, sa dami ng tao sa mundo, pero ilan lang ang sumunod sa Panginoon. Nagkaroon ba ng problema? Hindi, di ba mga kapatid? Pansinin nyo, yung mga hindi sumunod, yung mga napili, kasi nayang mga kapatid, ano nangyari sa buhay nila? Di ba nasisira? Pansinin nyo, bilang isang Kristiyano, sabi na lang mga kapatid. Huwag na natin balikan yung panahon ni ng 12 apostles mga kapatid. Kasi kung iisipin mo mga kapatid, kagaya ng kaibigan mo mga kapatid, sabi ko, tara, punta ka rito, may gawain kami rito. Hindi, mag-iinom na lang kami, Raya. Dito ka pare. Sabi ko, pare kasi, gano'n ako magpapagal. Dito na lang pare, mas ma-enjoy ako rito. Isipin yun mga kapatid. Pero pag siya dumating sa karamdaman, ewan ko na lang. Hindi natin masasabi. Tawagin ka niya. Pero mga kapatid, itong isang nakikita ko mga kapatid. Pag pinili tayo ng Panginoon at hindi natin ito binaliwala mga kapatid, hindi natin sinayang, nandun yung cover sa pamilya natin. Tayo, mga nasa abroad ako. Meron tayong mga pamilyang iniwan. Pero meron naman, ikaw naman kung sumayang, may pamilya ka rin iniwan. Ano ginagawa mo rito ng bababae? Nagiinom. Lalaki. Pero kung sumunod ka sa Panginoon, mag-aaway ba kayo ng asawa mo? Di ba hindi mga kapatid? Kasi mas pinili
tawag ng Panginoon, mga kapatid, praise God. Kaya isa yung sa mga patunay, mga kapatid, na kung ikaw ay susunod sa Panginoon at hindi mo sinayang ang sa kanyang pagpili sa iyo, mga kapatid, ay hindi naman niya tayo bibigyan ng mga problema ng mabibigat. Bigyan man tayo ng problema, kagaya ni Job, mga kapatid, ng problema, nagkasakit, mga kapatid, hindi niya pinabayaan, mga kapatid, praise God. Hallelujah. Isa po natin palakpakan ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Babasahin ko po ang John 3:19, mga kapatid. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanglibutan. At inibig ng mga tao ang kadiliman kaysa sa ilaw, sapagkat masama ang kanilang magawa. Praise God, hallelujah. Amen. Mas pinipili ng tao ngayon, mga kapatid, yung kadiliman kaysa liwanag. Kasi bakit? Masaya kasi. Totoo naman, di ba, mga kapatid? Mas masaya sa kadiliman. Amen. Hindi tayo totoo. Mas madali kasi ang lahat. Basta Eh, pag naglingkod ka sa Panginoon, kailangan mo lumuhod. Kailangan mo mag-fasting. Kailangan mo gumising ng madaling araw para mag-pray. Ganun kasimple. Ay, ganun kahirap. Pero kung sa kadiliman, madali. Pero sino ba ang ano mo ron? Sino ba ang kasama mong Diyos doon, di ba? Siyempre, ang kalaban ng Panginoon si Satanas. Lucifer. Si Pero Lucy. mantakin mo, mga kapatid, mas maraming pumipili sa kadiliman kaya sa kaliwanagan, mga kapatid. Sa ilaw na binigay ng Panginoon. Kaya sabi nga sa 1 Timothy 5:15, mga kapatid, sapagkat ang iba'y nasa huli ni Satanas. Wala naman nasa huli ng Panginoon yun. Wala namang sinunod ang mga tao na manunugan, mga kapatid. Manginginom, kundi ang diablo, mga kapatid. Kasi mga kapatid, alam nyo, the more natin sinusunod ng diablo, mga kapatid, lagi may problema. Pansinin mo, mga kapatid, pag lasing, ano nangyayari? Pag sobrang lasing, hindi mo nakilala asawa mo, binubugbog mo. Di ba, mga kapatid? Sinasaktan nyo. Sino yung mga nasaktan dito, mga asawa, binubugbog? Huwag lang sana. Ang hirap, mga kapatid. Ako, binubugbog ako ng asawa ko. Parehas Kaya, kami. mga kapatid, kami yung asawa ko, mga kapatid. Other husband. Ako kasi, hindi ako mapanakit na asawa. Kaya swerte yung asawa ko, mga kapatid. Ang asawa ko, mga kapatid, ang babae kasi silosa. Hindi naman bugbog talaga na bugbog, mga kapatid. Yung alam mo yung mga hampas, mga ganun. Nananakit na, nagsiselos ang babae, di ba? Ganun yun, mga kapatid. Pero dahil ako hindi nananakit, nagtagal kami ng asawa ko, magna 19 years na po kami sa... Sana all. 20 years na po kami sa April, mga kapatid. Sana all. Dahil lang asawa ko, ako po ang nagdala sa kanya, kahit mabigat siya, mga kapatid. Kasi lumaki ang asawa ko. Praise God, mga kapatid, kasi pag ang asawa mo nananakit, tapos ang isa hindi, pag pinabayaan mong mawili na saktan ka, masasanay ang asawa mo, mga kapatid. Kaya ako, mga kapatid, lagi ko siyang sinasabihan na gusto mo ako manakit sa'yo. Binibigyan ko siya ng isang salita, kung sa'yo ko gawin yan, anong mararamdaman mo, sabi ko sa kanya. Di ba, napakapangit? Eh kung may sinuntok kita, may pasara ko yun. Tapos uwi ka sa inyo. Napaka ano. Pero ako hindi, never ko po sinaktan ng asawa ko, mga kapatid. Kahit na nung time na sinagot ko siya, Ay. kahit na ko siya sinaktan. Praise God, hallelujah. Piliin ng Diyos. Mga kapatid, marami po tayong karanasan sa buhay. Amen. Isipin nyo na lahat ng karanasan ko, mga kapatid. Nagkakit bahay ako, mga kapatid. Amen. Kaya ko makipag-away, mga kapatid. Alam niyo yung mga grocery dyan, yung open, yung bilihan. Kaya kong kuha ng pagkain niya, mga kapatid. Oo, pag nagugutom. Totoo po yung mga kapatid. Kasi pag malakas talaga loob ko, mga kapatid. Hindi ako takot sa away. Pero dahil dinala ko ng Panginoon sa Cavite, mga kapatid, doon binago ng Diyos ang buhay ko. Amen. Hindi ako takot, mga kapatid. Nung lumaki na ako, ewan ko, lumaki ako, ha? Nung lumaki ako, mga kapatid. Yung gusto ko, umiiwas na ako, mga kapatid. Marami po tayong karanasan.
sa buhay. Isa lang po ang hindi ko naranasan mga kapatid. Tanungin na ano po. Ano yun? Drugs. Ano raw? Mag-Girl Scout para ba? Mag-Girl Scout. Boy Scout tayo, bayad din, nagsundalo ka. Oo. Praise God, pero hindi nga naranasan mag-Girl Scout. Praise God, mga kapatid. Hallelujah. Palakpakan mo na ito. Hallelujah. Sabi po sa Thessalonica mga kapatid, nibigyan ko po kayo ng mga verse mga kapatid kasi mas madali makapagsalita pag may mga verse tayong inaano sa Bible na mahirap naman yung puro sa sarili ko lang mga kapatid. Kasi ang nangyayari niya, buong buhay ko nakwento ko na sa Praise God, mga kapatid. Hallelujah. Siyempre, magiging talang buhay na ito mga kapatid. Hindi na ito preaching mga kapatid. Ano na ito, magpakailan na. Hallelujah. Piliin ng Diyos. Hallelujah. Sabi sa Thessalonica, sapagkat tayo'y tinawag ng Diyos hindi sa ikarurumi, kundi sa ipagpapakabanal. Mga kapatid. Amen. Tinawag tayo ng Panginoon mga kapatid dahil sa maging maayos ang buhay natin. Yung pagiging kung ano tayo nung araw, kagaya ko. Tinawag pa ako ng Panginoon para maging maayos yung mawala yung karumihan mga kapatid. Amen. Kaya nga tayo binabautismoan sa mga gustong magpabautismo. Aralin niyo muna ang salita ng Panginoon bago kayo magpabautismo. Hindi nakita niyo lang may swimming pool si pastor. Para bautismo. Bautismo po yun. Yun po yung bautismo para sa Panginoon mga kapatid. Balik yung swimming pool. Praise God, hallelujah. Hindi naman sabi, si pastor, tumasayo sa buhay. Wala naman tayong gusto na maghirap ang ating mga Amen! diba? Amen po ba mga kapatid? Kaya naman tayo mga kapatid. Gusto natin, kaya tayo nag-abroad para guminhawa ang buhay natin. Ako nga, sabi ko nga, nung nakita ko yung sa Bible na isang karakter sa Bible, ano yung sabi niya? Dalawa lang ang hiling niya sa Panginoon, mga kapatid. Huwag mo akong pagyamanin, huwag mo akong paghirapin. Bakit, mga kapatid? Pag pinagyaman mo ko, sabi nga sa Bible, mga kapatid, Ano? makakalimutan kita, Panginoon. Totoo naman, mga kapatid. Pag ikaw ang pinakamayaman dito, kahit ikaw pa si Bill Gates, o anong Bill ka pa, mga kapatid. Pag ikaw sobrang yaman, makakalimutan mo ang Panginoon. Huwag mong sabihin na ngayon, pag ako naging bilyonaryo, hindi ko makakalimutan. Solomon. Solomon. Malabo yun mga kapatid, dadating ang darating. Siyempre, sa dami mong negosyo sa buong mundo. Tapos, iisipin mo ang mga negosyo mo. Nakakita ka ba ng mayaman na nag-share ng blessing? Bihira yun mga kapatid, Henry C. Masasabi mo bang bigay siya ng bigay? Hindi Sweldo nga ng mga empleyado sa mga sweldo nga ng mga manggagawa ng SM, mga kapatid, magkano lang ang sahod, di ba? Bigyan mo ng 1.5 yan kada araw. Gano'n kaya naman si Henry C, mga kapatid? Patay na yun. Di ba? Kaya mapalad pa rin tayo mga kapatid, di ba? Yung point lang daw mga kapatid, yung yaman mga kapatid, di ba? Pero ang sabi nga, di ba? Sabi nga nung lalaki, nagsabi siya sa Panginoon na dalawa lang ang hiling ko, Panginoon, huwag mo akong huwag mo akong payamanin. Huwag mo rin ako paghirapin. Bakit? Kasi pag ikaw naman na sobrang hirap mo, mga kapatid, makakagawa ka talaga ng masama. Amen. Totoo naman, maraming kriminal sa atin, ano lagi sa Biblia? Sa hirap. Dahil sa kahirapan, mga kapatid, di ba? Ganun po yung mga nangyayari. Solomon. Siyempre, ikaw ba matitiis mo ang anak mo? May sakit. Nagawa ka ng paraan, hold upin mo si sister. Hold upin mo si brother, wala namang pera. Pero mga kapatid, subukan ko rin yan sa Pilipinas, mga kapatid, yung manutok ng kutsilyo. Oo, talagang sabi ko, may pera ka pa dyan? Wala po, sige, alis ka na. Siyempre, maawain ka rin sa hold upin mo, dapat yung meron na, mga kapatid. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, mga kapatid, dahil tayo hindi ko rin sinunod ang Panginoon, mga kapatid, siguro wala ako rin sa harapan. Amen. Siyempre, the more na gumagawa ka ng hindi maganda, medyo yung tragedy ng buhay mo, pwede kang mawala sa buhay. Sa mundo, pwede kang mamatay. Praise God. Ano pa mga kapatid, bibilisan mo na. Pasensya na kayo, kung mahaba mga kapatid. Thessalonica 2:14, mga kapatid. Sa kalagayang ito, tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming ebanghelyo upang kami ng kalwalatian ng ating Panginoong Jesus. Tinawag tayo ng Panginoon sa kanyang ebanghelyo mga kapatid dahil sa ganito mga gawain, ikaw ay naimbitahan lang mga kapatid. Kung naramdaman mo mga kapatid na ikay tinatawag ng Panginoon,
Huwag kang magpatumpik-tumpik mga kapatid. Amen. Lumapit ka sa pulpito mga kapatid. At kausapin mo ang Panginoon mga kapatid. Sabi nga ng Panginoon, lagi mga kapatid, sabi sa Proverbs 16:19, ang puso ng tao ay kumakata ng kanyang lakad. Ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang mga kapatid. Amen. Tayo po'y tumayo mga kapatid, bilang sa pagtatapos ng ating gawain. Praise God, hallelujah.